Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 14. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-host ng isang hapunan para sa mga delegado ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ginawa sa Malacanang. Ang nabanggit na international event ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon upang mapabilis ang pagpapatupad ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030. Sa kanyang talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na labanan ang umiiral na mga panganib ng sakuna bilang isa sa mga pinaka-vulnerableng bansa sa mga natural na kalamidad sa buong rehiyon. Nagkausap sa telepono sina Pangulong Marcos at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed. Dito ay pinasalamatan ng Pangulo ang leader ng UAE kaugnay ng ginawa nitong paggawad ng pardon sa may 143 mga Pinoy sa UAE. Positibo din ang Chief Executive sa mas malakas pang ugnayang namamagitan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagharap kay Malaysian Deputy Prime Minister Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi na nag-courtesy call sa Chief Executive sa Malacanang. Tinalakay ng dalawa ang mga oportunidad para sa pakikipagtulungan sa larangan ng edukasyon, partikular sa Tibet, na nakatuon sa pagpapahusay ng pagunlad ng mga kasanayan para sa mga kabataan at mga manggagawa. Martes, October 15, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC. Sa kanyang naging mensahe ay sinabi ng punong ekutibo na nakahanda ang Asia-Pacific hindi lamang sa pagharap sa hamon at banta na dala ng climate change, bagkus ay mangunguna pa ito sa pagtugon sa climate crisis at disaster risk reduction. Sabi ng Pangulo, habang tinatahak ng rehiyon ang mga inisyatibong layong pag-aanin ang epekto ng climate change, dapat na magsilbing inspirasyon ang katatagan ng rehiyon na ipinamamalas ng mga mamamayan nito tuwing humaharap sa kalamidad ang bawat bansa sa Asia-Pacific. Miyerkules, October 16, 13 mga kumpanya na nasa sektor ng pagmimina ang ginawaran ng pagkilala sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ang pagbibigay ng parangal ay bunga na din ng ipinakitang pagtugon ng mga mining companies sa itinataguyod na responsible mining sa bansa. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang pagpapatupad ng mga mining practices na nagbibigay proteksyon sa kapaligiran. Ito ay sa gitna ng paninigurong ang ginagawang extraction process sa pagmimina ay malinis, episyente at naibabalik sa maayos ang mga lupaing dumaraan sa pagmimina. Isinunod naman ng Pangulo ang ginawa nitong pangunguna sa 21st meeting ng NEDA Board na kung saan ay 64 billion peso key projects ang naaprubahan. Kabilang dito ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project na nagkakahalaga ng 37 billion pesos at ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na nagkakahalaga naman ng 27.9 billion pesos. Samantala ay binahagi din ng Pangulo ang kanilang naging pag-uusap sa telepono ni Israeli President Isaac Herzog. Dito ay nagpasalamat ang Pangulo sa Israeli government sa pag-aalaga at pagsuporta sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa kanilang bansa sa harap na rin ng nararanasang kaguluhan doon. Anya, malaking bagay sa Pilipinas ang mabilis na pagtugon ng Israel upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Huwebes, October 17, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena sa Sorsogon. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na layunin ng istrukturang maitaguyod at masanay ang mga Pilipinong may angking galing at talento sa palakasan. Ang Sorsogon Sports Arena ay may 15,000 seating capacity at ang disenyo nito ay hango sa tanyag na Colosseum sa Rome, Italy. Biyernes, October 18, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12028 o ang Academic Recovery and Accessible Learning Program. Ito ang batas sa mag-aalok ng libre at epektibong National Learning Intervention Program upang masiguro na lahat ng estudyante na nahihirapan sa kanilang aralin, lalo na sa pagbabasa, mathematics at science ay makukuha ang kailangang competencies sa kanilang baitang.
Mula sa Malacanang ay nagtungo ang Pangulo sa World Trade Center sa Pasay para sa Manila Fame. Ang Manila Fame ay isang kilalang trade fair na nagtatampok ng mga world-class na produkto mula sa mga lokal na negosyante at likha ng mga artisan. Dito ay sinabi ng Pangulo na may market sa pandaigdigang merkado ang furniture na gawang Pinoy at ang kailangan lang ay mai-promote sa international market. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.